Hello mga kabatang Quiapo March 10 Episode Summary. Sa isang fabrika ay mihinuli sila na sindikato at si Lieutenant Mando ang nag-assist at sa isang pabahay naman ay namigay siya ng bahay. At sinabi ng isang babae salamat po Mayor at sa isang event naman ay nagpa-food feeding siya sa mga senior at sinabi ni Mayor Tanggol. Napidrin kayo pumasyal sa aming mga hospital upang ma-check up po kayo at sa isang tulay na pinadjiya ay actual siya ang nag-check. At sa City Hall naman ay tinanong ni Tanggol na nahuli ba ninyo ang mga gerero at sinabi ni Lieutenant na hindi pa malamang nasa labas sila ng Maynila. At sinabi ni Tanggol na kailangan na mahuli natin ang mga gerero at para makita ng mga tao na gagawin natin ang lahat. At sa isang meeting naman ay kamusta ang mga kabataan sinabi ng isang konsehal na marami na po ang nag-aaral now Mayor at sinabi ni Tanggol na gagawin natin ang lahat para maging maayos ang Maynila. At sa office ni Tanggol lumapit si Punggay at binigay ang duman at sinabi ni Mayor ano yan at sinabi ni Punggay suman anong oras na ba sabi ni Punggay alas 5 na. At sa kotse naman pinagbuksan ni Tanggol si Punggay at sinabi ni Punggay na nakakahiya dapat ako ang gumagawa niyan at sinabi ni Tanggol ako ang lalaki ako dapat ang gumagawa ng ganyan. At sinabi ni Tanggol nakakain tayo sa labas at sumama si Punggay at Shona. At pumunta na sila Tanggol at Shona at Punggay at nadapa si Punggay at sinalo ni Tanggol at pumunta siya kay Aling Nora at sinabi ni Aling Nora ang ganda naman ng BF mo. At sinabi ni Punggay security po ako at sinabi ni Tanggol close in security ko po siya at nang umupo na sila sinabi ni Tanggol ba't ang layo mo at lumapit at sinabi na eto na masaraw ta. At sinabi ni Tanggol kumakain ka ba nito at sinabi ni Punggay na ngayon palang Mayor at sinabi ni Tanggol wag mo na ako tawaging Mayor Tanggol na lang. At sinabi ni Tanggol nagpapasalamat ako dahil sa akin nakulong ka at alam ko pinahirapan kanila pati pamilya mo na damay. At sinabi ni Punggay alam ko at mitiwala ako sa mga prinsipyo mo at sinabi ni Tanggol na sana lagi ka nandito ka lagi sa tabi ko. At sinabi ni Punggay na oo lagi ako nandito sa tabi mo kasi close in security mo nga ako sabay ngiti nilang dalawa. At pagkatapos nila kumain ay dumiretso sila sa simbahan ng Quiapo upang magsimba at sinabi ni Punggay na hanga ako sa iyo kahit nasa posisyon ka na. At sinabi ni Cho na alam mo almost perfect ka na kaso may kulang ka girlfriend na lang kulang at sinabi ni Punggay hindi priority ni Mayor ang magka-girlfriend. At nagsimba na si Tanggol at nagdasal na ng same time at nakasalubong niya si Father at sinabi nagmano siya kay Father at sinabi ni Tanggol nagpapasalam po ako sa inyo at sa Diyos. At sa bahay nila kong hinitid na nila Punggay si Mayor Tanggol at sinabi ni Merits kumain na ba kayo at sinabi ni Punggay hindi na po busog na po kami. At sinabi ni Roda ano yung date at sinabi ni Punggay na hindi po aalis na pi kami at sinabi ni Tanggol mag-iingat ka Punggay at sinabi ni Punggay good night. At sa isang mansion ay pinukpok ni Roberto ang isang dingding at kinuha niya ang madaming pera na nakabaon sa dingding. At si Miguelito naman ay tumingin siya sa salamin at nakita niya mihiwa ang mukha niya at sinabi humanda ka Tanggol babalik ako at papatayin kita at babawiin ko ang pagka-mayor ko. At may dumating na tauhan at sinabi kay Vice na may mga tao na dumating inaasahan daw po kayo sige papasukin ninyo at tinawagan ni Roberto si General Burbano at sinabi tapat kat alaga sakin. At sinalubong ni Roberto at sinabi pinapunta po akin ni General Burbano at sinabi ni Roberto sige ibigay ninyo ang pera.